Kung babae lang din ang iluluwal mo, lumayas ka na sa pamamahay ko ngayon din. Iyan ang mga salitang parang patalim na ibinaon sa aking likuran ng aking biyanan. Nangyari iyon nung araw na ipagtabuyan niya ako, buhat ang aking bagong silang na sanggol, habang ang aking katawan ay hindi pa nakakabawi mula sa panganganak. At ang lalaking pinangakuan ko ang habang buhay na pag-ibig sa harap ng dambana, nakatayo lang siya roon, nakatingin, walang ginawa kundi panorin kaming itapon na parang mga basurang walang halaga. Sa kanilang paningin, kaming mag-ina ay walang silbi. Ngunit may isang katotohanan na hindi nila alam. Isang bagay nani sa panaginip ay hindi nila naisip. Ang aking ama ay hindi isang taong pwede nilang tapakan ng ganon na lamang. Bumili ang aking ama ng isang napakalaking mansyon sa Ayala Alabang na nakakahalaga ng 200,000 piso at ipinangalan niya ito sa aking anak. Nang makarating ang balitang iyon sa pamilya ng aking asawa, biglang nakbago ang ihip ng hangin. Bigla silang naging mabait, nagmamakaawa at pilit na kinukuha ang karapatan sa bahay na iyon. Akala yata nila ay ako pa rin ang dating Clara, ang mahinang manugang na umiiyak sa labas ng kanilang tarangkahan. Ngayon, ipapakita ko sa kanila kung ano ang tunay na impyerno. Hanggang ngayon, kapag naisip ko ang umagang iyon, naririnig ko pa rin ang nakakabinging kalabog sa aming bakal na tarangkahan. Ang buong kalsada ay tila nayanig sa lakas ng sigaw at panlalait ng aking biyenan na si Doña Carmen. At nang makaharap kami sa mismong labas ng mansong ipinangalan sa aking anak, ramdam na ramdam ko ang panlalamig ng aking gulugod. Ang mamata ng aking biyenan ay namumula sa galit, tila handang lulunin kaming mag-ina ng buo. Napakainit ng sikat ng araw noong umagang iyon. Ang aspalto ay tila umuusok sa tindi ng alinsangan. Kakatapos ko lang magpasuso sa aking anak sa sala nang biglang tumuno ng walang tigil ang kampanilya sa labas. Sunod nito ay ang malalakas na kalabog, na parabang may gustong sumira sa aming pintuan. Nung una, inakala kong may nahatid lang ng sulat o baka nakamali lang mahay. Ngunit nang umalingaw-ngaw ang matinis na boses ni Doña Carmen sa tahimik na lansangan, automatikong humikpit ang yakap ko sa aking anak. Clara, buksan mo ang pintong ito. Ikaw na walang hiyang babae ka. Ginamit mo pa ang anak mo para makuha ang bahay na ito. Lumabas ka riyan. Ibalik mo sa pamilya namin ang pangalan ng bahay na iyan. Ilang segundo akong nanigas sa aking kinatatayuan. Hindi tumibok ng mabilis ang puso ko tulad ng inaasahan ko. Sa halip, naging napakalamig at tahimik ng aking pag-isip. Siguro ay inaasahan ko na ring darating ang araw na ito. Hindi ko lang inakala na ganito kabilis at ganito kawalang hiya silang susugot sa aming tahanan. Habang buhat ang aking anak, lumapit ako sa bintana at bahagyang hinawi ang kurtina upang sumilip sa labas. Tama ang hinala ko, hindi nag-iisa si Doña Carmen. Kasama niya ang aking asawa, si Antonio at ang aking hipak na si Teresa. May kasama pa silang dalawang malayong kamag-anak na madalas kong makita tuwing may handaan. Nakaharang sila sa aming pintuan. Nakahawak sa baywang si Doña Carmen, magulo ang buhok at tila isang halimaw na nakahanap ng mabibiktima. Si Teresa naman ay nakatayo sa tabi niya, palingalinga sa paligid na tila nag-alala na baka may makarinig sa kanilang iskandalo, ngunit hindi man lang pinigilan ang kanyang ina at ang lalaking minsan kong naging asawa, si Antonio. Ang lalaking pinanood lamang ang pagagis ng aking magamit sa kanilang bakuran. Ngayon, nakatayo siya roon, nakayuko, at mukhang napipilitan lamang, ngunit naroon siya upang kunin ang hindi sa kanya. Sa loob ng ilang minuto, isa-isang bumukas ang mapintuan ng makalapit na bahay. Isang ginang mula sa katapat na bahay ang sumilip, habang ang managlalakong ng gulay sa kanto ay huminto sa paglalakad. May mga lumabas pa sa kanilang mga bakuran. Nagkukunwaring nagwawalis, pero ang mga mata ay nakatitig sa aming direksyon. Tila ba naging isang pampublikong palabas ang aming buhay.
Kulang na lang ay maglaba sila ng gasilya para manut. Tiningnan ko ang mga usiserong kapitbahay at pagkatapos ay tiningnan ko ang maliliit na kamay ng aking anak na gumagalaw sa aking dibdib. Napakabata pa niya. Wala siyang kamalay-malay na sa labas ng pintuang ito ay may isang pangkat ng ngalobo na gustong agawin ang kanyang kinabukasan. Muling umalingaw-ngaw ang matalim na boses ni Doña Carmen. Napakasama talaga ng ugali mo. Akala mo ba makakapagtago ka riyan habang buhay? Ang bahay na iyan ay para sa apo ko. Sino ka para angkinin ang lahat ng ito? Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Antonio. Hindi kasing lakas ng boses ng kanyang ina, ngunit bawat salita ay pilit at kasing lamig ng yelo. Clara, buksan mo ang pinto at mag-usap tayo ng maayos. Ako ang ama na bata, kaya nararapat lang na ako ang mamahala sa bahay na ito. Hindi tama na sarilinin mo ang desisyon nang marinig ko iyon. Muntik na akong matawa. Hindi tama? Paano naging ganun kadali para sa kanya ang bumikas ng mga salitang patungkol sa moralidad? Ang lalaking ni minsan ay hindi binuhat ang kanyang anak. Ang lalaking tumalikot habang ang kanyang mag-ina ay itinatapon sa lansangan, ngayon ay nagsasabing siya ang dapat mamahala sa bahay ng aming anak. Bago pa ako makasagot, muling kinalabo ni Doña Carmen ang bakal na pintuan. Sa lakas ng tunog, nagulat ang aking anak at nagsimulang umiyak. Mapanghusga ang boses ni Doña Carmen nang siya ay sumigaw. Anong halaga ng isang babaeng anak? Ang ari-arian ay dapat pinamamahalaan ng pamilyang lalaki. Baka ibulsa mo lang iyan at ibigay sa pamilya mo. Buksan mo ang pinto. Sandaling tumahimik ang paligid, narinig ko ang bulungan ng mga nakikiusyoso at ang ilan sa kanila ay nakatingin kay Doña Carmen ng may pandidiri. Ngunit walang pakialam ang matanda. Sa sandaling iyon, hindi niya nakikita ang kanyang apo. Hindi niya iniisip ang kahihiyan at wala siyang pakialam sa tama at mali. Ang tanging nakikita niya ay ang naglalakihang halaga ng mansyon na nasa likod ng nakasarang pinto at ang paniniwalang kaya niya itong angkinin. Yumuko ako at inalo ang aking anak, banayat kong hinagod ang kanyang likuran hanggang sa siya ay tumahan. Pagkatapos, buhat-buhat siya, dahan-dahan akong naglakad patungo sa pintuan. Hindi ako nagalit, hindi rin ako natakot. Naglakad ako ng may matinding kapayapaan sa aking puso. Inalis ko ang kandado at binuksan ang pinto nang sapat lamang para makita nila ako. Tumayo ako sa itaas ng hagdanan at hinarap sila ng buong tapang. Nang makita ako ni Doña Carmen, humakbang siya palapit at idinuro ang kanyang daliri sa aking mukha. Magmamatigas ka ba talaga? Pumasok ka sa loob at kunin mo ang papeles ng bahay. Ilipat mo ang pangalan. Huwag mo na akong piliting magsalita pa. Tiningnan ko si Doña Carmen at pagkatapos ay tiningnan ko si Antonio. Nakatingin din siya sa akin, sa kanyang nga mata. Wala akong nakitang awa o pahingi ng tawad para sa kanyang mag-ina. Ang nakita ko lamang ay pagiging atat, pagkabalisa at galit. Nararamdaman ko ang paggapang ng lamig sa aking buong pagkatao. Nakita ko ng malinaw ang tunay na kulay ng mataong nasa harapan ko. Ang isa ay sakim, ang isa ay sunod-sunuran, ang isa ay duwag. Ngunit lahat sila ay may isang pagkakatulad. Ni minsan ay hindi nila kami itinuring na pamilya. Nang malaman lamang nila na may bahay na nakakahalaga ng 2 milyong piso, doon lang nila naalala na mayroon silang apo at minsan ay naging manugang nila ako. Sa gitna ng bulungan ng makapitbahay at sa ilalim ng mapanghusgang tingin ng aking makaharap, unti-unti akong ngumiti. Hindi ito ngiting ang saya at hindi rin ngiting ang pangungutya, ngunit dahil sa ngiting iyon, bahagyang napaatras si Doña Carmen. Dahan-dahan akong tumango at nagsalita sa isang boses na nagpapatindig balahibo. Sige, pag-usapan natin ang paglipat ng pangalan. Pero bago natin pag-usapan ang bahay na ito, may gusto muna akong iparinig sa inyong lahat. Habang karga ko ang aking anak sa isang braso, ginamit ko ang isa kong kamay para kunin ang aking telepono mula sa aking bulsa. Kumunot ang no ni Antonio at napatingin si Teresa sa kanyang ina.
Nakaramdam ng kaba si Doña Carmen at biglang namutla ang kanyang mukha. Nang walang pag-alinlangan, pinindot ko ang isang recording. Mula sa telepono, umalingaw-ngaw ang isang pamilyar at malinaw na boses. Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, ang boses na iyon ay napakalupit pakinggan. Kung babae lang din ang iluluwal mo, lumayas ka na sa pamamahay ko ngayon din. Wala kaming pakinabang sa mga babae. Sa unang ilang segundo, walang nagsalita. Kahit ang mga kamag-anak na kasama nila ay nagkatinginan. Isang ginang mula sa kabilang kalsada ang hindi sinasadyang napabulalas. Diyos ko po. Namutla ng husto si Teresa at nanigas sa kanyang kinatatayuan si Antonio. At si Doña Carmen tila siya sinampal sa harap ng maraming tao. Nanginig ang kanyang nga labi at nanlaki ang kanyang nga mata sa halo-halong gulat at galit. Pinatay ko ang recording. Dahan-dahan kong iniangat ang aking paningin, tumitik ng diretso sa kanyang nga mata at nagsalita ng may nakakagulat na kapayapaan. Ang lahat na ito ay nagsimula nung araw na isilang ko ang aking anak na babae. Siguro, marami sa inyo ang nagtataka. Paano nakakayang magbago ng isang pamilya sa loob lamang ng isang gabi? Paano nila nakakayang timbangin ang halaga ng isang sanggol batay lamang sa kanyang kasarian? Pero kung babalikan natin ang simula, may intindihan ninyo na ang lahat ng ito ay matagal nang nakatanim. Naging masyado lang akong inosente noon. Naniniwalang ang mga masasakit na salita ng mga nakatatanda ay lilipas din parang hangin. Hindi ko inakala na ang masalitang iyon ay magiging binhinang isang bangungot na sisira sa aking buhay. Ang pangalan ko ay Clara. Bago ako mag-asawa, nagtatrabaho ako bilang isang tagatuos ng buwis sa isang maliit na kumpanya ng konstruksyon. Hindi man kalakihan ang sweldo, sapat na ito para buhayin ang aking sarili at makapagbigay ng kaunting tulong sa aking nga magulang. Lumaki akong malakas ang loob at hindi umaasa sa iba. Palagi kong sinasabi ang nasa isip ko pero hindi ako bayolente o mahilig makipag-away. Sabi nga aking ama, kamukhang-kamukha ko raw ang aking namayapang ina. Mukha raw akong mahinahon sa labas, pero kasing tigas ng bato sa loob. Kapag may napagdesisyunan ako, walang makakapigil sa akin. Siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi ko naisip na darating ang araw na tatayo ako sa gitna ng bakuran ng aking biyenan, tinitiis ang lahat ng panlalait at pilit na ipinagtatanggol ang aking sarili dahil lamang sa naksilang akong isang anak na babae. Nakilala ko si Antonio sa pamamagitan ng isang kaibigan. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon at nagtatrabaho sa isang kumpanyang gumagawa ng magagamitan. Tahimik siyang tao, laging maayos manamit at palaging nakangiti. Hindi siya kapansin-pansin o magaling magsalita, pero ang kanyang mahinahong presensya ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Noong makasintahan pa kami, palagi niya akong hinahatid at sinusundo sa trabaho. Minsan, binibili niya ako nga paborito kong matatamis na tinapay. Hindi man mamahalin ang kanyang nga regalo, sapat na iyon para iparamdam sa akin na may isang taong nagmamalasakit sa akin. Kalaunan, naniwala akong ang pagpapakasal sa isang lalaking tulad niya ay magbibigay sa akin ng isang tahimik at simpleng buhay. Wala akong pangarap na maging mayaman o magkaroon ng parang sa pelikulang pag-ibig. Ang gusto ko lang ay bumuong sariling pamilya, magkaanak at mabuhay ng payapa. Iyon lang ang pangarap ko. Matapos kaming makasal, dahil may edad na ang magulang ni Antonio, napagpasyahan naming tumira sa kanilang lumang bahay. Isa itong malaking bahay na may 3 palapag. Hindi ito bago o magarbo, pero nasa magandang lokasyon. Sa unang palapag ang sala at kusina, sa ikalawang palapag ang kwarto ng biyenan ko, at sa ikatlong palapag naman kami ni Antonio. Mula sa unang araw ng aking pagiging asawa, ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para makibagay. Pag-uwi ko mula sa trabaho, dumidiretso ako sa kusina para magluto ng hapunan. Kapag araw ng pahinga, maaga akong gumigising para maglinis, maglaba,
at mamalengke. Alam kong iba na ang buhay may asawa. Kailangan kong maging mas maunawain, lalo na at kasama ko sa bahay ang pamilya ng aking asawa. Si Doña Carmen ay kilala sa aming lugar. Sa labas ngang aming tahanan, kilala siya bilang isang edukada at mayuming ginang. Hindi siya madaling magbitif ngang masasamang salita sa harap ng ibang tao. Tingin ng marami sa kanya ay isang huwarang ina at biyenan. Ngunit sa loob ng aming bahay, nakita ko ang tunay niyang pagkatao. Siya ay isang taong labis na nagpapahalaga sa reputasyon at sa pagpapatuloy ng linya ng pamilya. Para sa kanya, ang pagkakaroon lalaking anak ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Halos isa na itong sakit sa kanyang pag-isip. Noong araw ngang aming kasal, habang nagayos ako pagkatapos ng seremonya, narinig ko siyang nakikipag-usap sa mga kamag-anak. Kung magkakaroon lang tayo na malusog na lalaking apo na magdadala ng 18 apelyido, wala na akong mahihiling pa. Sumang-ayon naman ang kanyang makausap na sinasabing tiyak na magdadala ako ng magandang balita. Ngumiti na lamang ako ng alanganin nun. Inisip ko na ganyan talaga ang mga matatanda, pero kapag nandiyan na ang sanggol, babae man o lalaki, ay tiyak na mamahalin nila. Masyado akong naging inosente. Sa unang ilang buwan, naging mapayapa naman ang aming pagsasama. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya para mapanatili ang kapayapaan sa loob ng bahay. Si Mang Eduardo, ang aking biyanang lalaki, ay tahimik lang. Matagal siyang nagtrabaho bilang mekaniko kaya may paka-istrikto siya, ngunit hindi siya mahirap pakisamahan. Kapag nakikita niya akong nagpupuyat sa kusina dahil ginabi ako sa trabaho, sasabihin niya, magpahinga ka na. Hindi mo kailangang gawin ang lahat ng iyan ng mag-isa. Minsan pa nga nang magreklamo si Doña Carmen na maalat ang luto kong sabaw, ipinagtanggol ako ng aking biyenang lalaki at sinabing, masarap naman huwag mo na siyang hanapan ng butas. Dahil doon, medyo gumaang ang loop ko. Ang nakakalungkot lang, ang pinakamabait na tao sa bahay na iyon ay ang may pinakawalang boses. At ang aking asawang si Antonio, habang tumatagal kaming nagsasama, napagtanto kong siya ay isang taong walang sariling paninindigan. Hindi siya masama, pero hindi rin siya mabuti. Palagi niyang pinipili kung ano ang pinakamadali para sa kanya. Kapag nagsasalita ng masama ang kanyang ina, ngumingiti lang siya. Kapag nagrereklamo ako, sasabihin niya, intindihin mo na lang si mama para tahimik na tayo. Hindi man niya kinakampihan ng direkta ang kanyang ina, hindi rin niya ako kailanman ipinagtanggol. Inisip ko noong una na naipit lang siya sa aming dalawa, ngunit kalaunan ay naunawaan ko. Ang isang lalaking nakasanayan ng manahimik ay mananahimik pa rin kahit sa panahong kailangan niyang magsalita. Nang malaman nilang buntis ako, biglang nakbago ang ihip ng hangin. Biglang naging napakaasikaso ni Doña Carmen. Nawala ang kanyang mapatutsada at pinalitan ng matinding interes sa aking pagdadalang tao. Pero ang totoo, wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Hindi niya tinatanong kung nahihirapan ba ako o kung pagod ako. Ang tanging gusto niyang malaman ay ang kasarian ng bata. Minsan ay nagpupunta siya sa mga manghuhula. Minsan naman ay may mga dalang halamang gamot na makatulong daw para maging lalaki ang sanggol sa aking sinapupunan. Tititigan niya ang tiyan ko at sasabihin ng may kumpiyansa, matulis ang tiyan mo. Sigurado akong lalaki iyan. Isang beses habang nag-ayos siya ng gagulay sa kusina, masayang-masaya niyang sinabi kay Antonio, ramdam ko na parating na ang tagapagmana ng ating pamilya. Ngumiti lang ako nun at hinaplos ang aking tiyan. Ang tanging panalangin ko lang ay maging malusog at ligtas ang aking anak. Hindi ko alam na ang isyu ng kasarian ang siyang magdadala sa akin sa isang buhay na parang nasa impyerno. Nang sumapit ang ika-4 na buwan ng aking pagbubuntis, ang kinatatakutan ko ay unti-unting naging totoo.
Kumuha ako ng kalahating araw na pahinga mula sa trabaho upang magpa-ultrasound. Sinamahan ako ni Antonio sa klinika. Matapos suriin ng mabuting doktor ang monitor, ngumiti siya at sinabing, mukhang makakaroon kayo ng isang napakagandang prinsesa. Masaya makaroon ng anak na babae. Sila ang madalas maging matalik na kaibigan ng kanilang mainapaglaki. Nang marinig ko iyon, nakaramdam akong matinding ginhawa, wala akong naramdamang pagkabigo. Para sa akin, babae man o lalaki, basta buo ang mga daliri, malusog at walang sakit, ay labis-labis na ang pasasalamat ko. Habang pauwi kami, hinaplos ko ang aking tiyan at napuno ngang mainit na pangarap ang aking isip. Kamukha ko kaya siya ang kanyang ama, ano kaya ang magiging tunong ng kanyang pagtawa, ano kaya ang pakiramdam kapag tinawag niya akong ina sa unang pagkakataon? Ngunit ang lahat ng may init na pangarap na iyon ay basak na basak pagdating namin sa bahay. Habang kami ay kumakain ng hapunan, nagtanong si Doña Carmen, "Kamusta ang pagbisita sa doktor?" Buong katapatan akong sumagot, "Mabuti naman po." Malusok ang bata at mukhang babae po siya. Biglang tumigil sa pagsubo si Doña Carmen. Kahit napakabilis lang, kitang-kita ko ang pagbabago ng kanyang mukha, nanahimik siya at pinagpatuloy ang pagkain ng walang sinasabi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa aming hapagkainan. Si Antonio na nakaupo sa tabi ko ay walang imik. Matapos ang ilang sandali, bumakas ang isang mapait na ngiti sa labi ng aking biyenan at binikas niya ang nga salitang tatatak sa aking isip. Sayang ang lahat ng paghahanda ko, wala palang kwenta. Bumaksak ang salitang iyon na parang isang malaking bato sa hapagkainan. Sinubukan kong ngumiti at palipasin ang kanyang sinabi, pero nang makita ko ang matigas at malamig na mukha ng aking biyenan, alam kong ito na ang simula ng aking kalbaryo. Mula noong araw na iyon, nakbago ang pag-ugali ni Doña Carmen. Hindi na niya tinatanong kung nakakakain ba ako ng maayos, kung pagod ba ako, o kung kailangan ko bang ng bitamina. Kinakausap pa rin niya ako, pero puno na, pasaring at malamig na panlalait. Sa tuwing kakain kami, nagbibitiw siya ng magasalitang parang may lason. Sa panahon ngayon, kailangan mong magkaroon ng lalaking anak para may mag-aalaga sa iyo pagtanda. O kaya naman, ang babae, kapag lumaki at nag-asawa sa ibang pamilya na ang silbi niyan, sayang lang ang pagpapalaki. Minsan, habang nakpupunas siya ng mesa, sinadya niyang lakasan ang boses. Araw-araw akong nanalangin na magkaroon ng apong lalaki. Tapos ganito lang pala ang babagsakan. Kumunot ang noong na aking biyanang lalaki ngunit pinili niyang manahimik. Si Antonio ay patuloy lang sa pagkain na parang walang naririnig. At ang aking hipag na si Teresa mas naging mayabang at mapanlait siya. Dahil paborito siyang kanyang ina, mas lumakas ang kanyang loob na kutyain ako. Isang beses, habang nagbabalat akong prutas sa sala, nakita ko siyang naglalagay ng kulay sa kanyang makuko. Tiningnan niya ang tiyan ko at tumawa. Kapag nanganak kang babae, siguradong sasama ang loob ni mama. Tiningnan ko siya at tinanong, "Hindi ba at apo rin naman siya ni mama?" Ngumuso si Teresa at sumagot, "Apo nga, pero lalaki ang kailangan ng pamilya namin. Hindi mo ba alam iyon?" Ang marinig iyon mula sa isang babaeng hindi pa nakakaranas mag-asawa at magkaanak ay napakasakit. Parang may bumara sa aking lalamunan. Hindi na ako nakipagtalo dahil ayaw kong magulo pa ang aming bahay. Inisip ko na lang na mag-iba rin ang lahat kapag nakita na nila ang bata. Inisip kong lalambot din ang kanilang puso kapag nahawakan na nila ang aking anak. Pero nakamali ako. Hindi tumigil si Doña Carmen. Makalipas ang isang linggo, naguwi siyang maitim na halamang gamot at pinakuluan sa kusina. Kumalat ang isang napakasangsang na amoy sa buong bahay. Inilapag niya ang isang malaking mangkok ng maitim na sabaw sa harap ko. "Inumin mo iyan, pampalit ng kasarian ng bata sa loob ng tiyan." Nanlaki ang mga mata ko.
Alam kong hindi ako dapat uminom ng kung ano-anong gamot na walang resetang doktor. Dahan-dahan kong inilayo ang mangkok. Pasensya na po, Mama. Hindi ko po pwedeng inumin ito. Baka makasama sa bata. Nagliyab ang mga mata ni Doña Carmen. Hinampas niya ang lamesa. Nilalason ba kita? Apo ko ang nasa loop ng tiyan mo. Napakatigas ng ulo mo. Inumin mo iyan. Pilit kong pinahina ang boses ko. Hindi naman po sa ganun, pero malusok naman ang bata. Mahigpit pong ibinilin ng doktor na huwag akong inom ng kahit na ano. Pinutol niya ang sasabihin ko. Kung hindi mo inumin iyan at mapalayas ka sa bahay na ito, wala kang sisisihin kundi ang sarili mo. Napako ako sa kinatatayuan ko. Tiningnan ko siya. At tiningnan ko si Antonio na nasa sala, narinig niya ang lahat. Pumasok siya sa kusina, tiningnan ang mangkok, at kaswal na sinabi, sundin mo na lang si Mama para tahimik na tayo. Sa isang iglap, gumuho ang mundo ko. Ang lalaking dapat sana ay magtatanggol sa amin ng aking anak ay mas piniling ipainom sa akin ang isang hindi kilalang gamot para lamang hindi siya maabala. Tiningnan ko siya. Wala siyang pakialam sa buhay ng bata sa sinapupunan ko. Ang gusto lang niya ay matapos ang gulo. Hindi ko ininom ang gamot na iyon. At dahil doon, nagalit si Doña Carmen. Lumipas ang maaraw na para akong hangin sa loob ng bahay. Kapag bumabati ako, hindi siya sumasagot. Hindi nila ako kinakausap. Gabi-gabi akong nakaharap sa pader, tahimik na umiiyak. At nagtatanong kung ano ang aking ginawang mali. Ngunit wala na akong magagawa. Palapit na ng palapit ang araw ng aking pangangana. Kailangan kong tatagan ang aking sarili para sa aking anak. Kahit ano pa ang mangyari, ipaglalaban ko siya. Kahit laban pa sa sariling pamilyang ng lalaking pinakasalan ko. Dahil ang hindi nila alam, sa gitna ng aking pananahimik, tahimik na ring gumagalaw ang aking ama upang ihanda ang pinakamalaking panangga na hindi nila kailanman matitibag. Ngunit handa ba talaga ako sa kasuklam-suklam na mangyayari sa araw ng aking panganganak? Sa bawat paglipas ng araw na papalapit ang aking kabuwanan, pakiramdam ko ay may nakadagan na malaking bato sa aking dibdib. Bumibigat ang aking katawan, manas ang aking mga paa, at madalas ay parang mababali ang aking baywang sa sobrang sakit. Naging mahirap na ang simpleng paglalakat, ngunit ang mas mabigat pasanin ay ang lamig ng pakikitungo ng gataw sa loob ng bahay na iyon. Si Doña Carmen ay tuluyan ng naging kasing lamig ng yelo, hindi na niya ako tinatapunan ng tingin. At si Antonio, ang aking asawa, ay unti-unting lumalayo. Madalas siyang umuwing ginagabi, amoy alak at idinadahilan ang pagod sa trabaho. Sa mga gabing iyon, nakatalikod ako sa kanya, nakatingin sa blankong pader at tahimik na lumuluha habang ramdam ko ang bawat sipa ng aking anak sa aking sinapupunan. Ngunit hindi nagbibigay ng abiso ang tadhana kung kailan ito susubok. Isang gabi, habang walang tigil ang pagbuhos ng malakas na ulan dahil sa isang bagyo, naramdaman ko ang unang matinding hilab ng aking tiyan. Ang patak ng ulan sa aming yero ay nakakabingi at ang hangin na pumapasok sa siwang ng bintana ay nanunuot sa buto. Pinalo ko ang balikat ni Antonio upang gisingin siya. Nagising siyang kusot ang mga mata, tila nainis pa na naabala ang kanyang tulog. Nagpatawag siya ng masasakyan at dinala ako sa ospital. Sa loob ng sasakyan, habang namimilipit ako sa sakit at basang-basang pawis, isang bagay lamang ang tumatakbo sa aking isipan. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong maging malakas para sa aking anak. Wala na akong pakialam sa mga masasakit na salita na aking biyenan. Kapag ang isang ina ay pumasok sa silid ng paanakan, ang tanging nasa puso niya ay ang kaligtasan ng kanyang sanggol. 12 oras. 12 oras akong nakipaglaban sa kamatayan sa loop ng malamig na silid ng paanakan. Ang bawat segundo ay tila isang taon.
May mga sandaling naisip kong sumuko na lamang dahil sa tindingang sakit na tila pinupunit ang aking katawan. Namamawis ang aking buhok, nanginginig ang aking mabinti, at paus na ang aking tinig sa kasusigaw. Ngunit sa bawat pahinga, pilit kong inipon ang aking natitirang lakas hanggang sa tuluyan kong may luwal ang aking anak. Nang marinig ko ang unang iyak ng aking sanggol sa lupngang puting silid na iyon, tila naglaho ang lahat ng aking paghihirap. Inilapit ng doktor ang bata sa aking muka at nakangiting sinabi na isa siyang napakalusok na batang babay. Napayak ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kaligayahan. Ang aking anak ay may mapupulang pisngi, nakapikit ang malilit na mata at ang kanyang malilit na labi ay gumagalaw-galaw habang umiyak. Pakiramdam ko ay natunaw ang aking puso. Wala na akong ibang mahihiling pakundi ang maging malusok siya. Ngunit ang munting kaligayahang iyon ay mabilis na nabasak ng malupit na katotohanan sa labas ng aking silid. Nang ilabas ng nurse ang aking anak upang ipakita sa pamilya na naghihintay sa labas, hindi ko nakita ang kanilang naging reaksyon. Ngunit kinabukasan, isang mabait na tagapag-alaga sa ospital ang palihim na nakwento sa akin. Nang sabihin daw ng doktor na malusok ang aking anak na babae, walang bakas ng tuwa o pasasalamat sa mukha ni Doña Carmen. Sa halip, bumaksak ang kanyang balikat at sinabi ng may pandidiri, nagsayang lang tayo ng pera. Isang walang silbing babae lang pala ang iniluwal. Ang mga salitang iyon ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa aking sugatang katawan. Ang isang babaeng bagong panganak ay sinasabing may isang paa sa hukay, ngunit sa halip na pag-aruga at pasasalamat ang salubong sa akin, sumpa at panlalait ang aking natanggap. At nasaan ang aking asawa noong maoras na iyon? Nakatayo lang siya ron. Hindi niya pinigilan ang kanyang ina, hindi niya kinarga ang kanyang anak. Hindi man lang siya pumasok sa silid upang tanungin kung ayos lang ako. Tila ba isa siyang anino na walang kinalaman sa nangyayari? Sa sandaling iyon, naramdaman kong namatay ang kalahati ng aking puso. Ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang panlalait ng ibang tao, kundi ang makitang walang ginagawa ang lalaking pinangakuan mong habang buhay. Sa loob ng 3 araw ko sa ospital, para akong nakalutang sa ulap ng pagod at kalungkutan. Kumikirot pa ang aking tahi at wala akong sapat na gatas para sa aking anak. Pumunta nga ang pamilya ng aking asawa, ngunit parang mga bisitang napilitan lamang. Tiningnan lamang ni Doña Carmen ang aking anak mula sa malayo at mabilis na nagpaalam. Si Teresa ay nakatutok lang sa kanyang telepono. Maging si Antonio ay sandali lamang nagpakita at mabilis ding umalis dahil may trabaho raw siya. Ang tanging hindi umalis sa aking tabi ay ang aking ama. Nagbiyahe pa siya mula sa lalawigan upang bantayan ako. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok ng silid, nagtitimpla ng gatas, bumibili ng mainit na sabaw para sa akin at nag-aalo sa aking anak kapag ito ay umiyak sa madaling araw. Bagaman hindi palabati ang aking ama, ang kanyang mata ay puno ng pagmamahal at pag-aalala para sa amin ng kanyang apo. Sa tuwing nakikita ko ang mga magaspang na kamay ng aking ama na maingat na humahawak sa aking anak, kailangan kong ibaling ang aking mukha upang itago ang aking pagluha. Sa araw ng aking paglabas sa ospital, pilit kong pinatatag ang aking sarili. Inisip ko na baka kapag naiuwi ko na ang bata sa bahay, baka lumambot din ang puso nila. Pagdating ng sinakyan naming sasakyan sa tapat ng bahay nina Antonio, matindi ang sikat ng araw at tila umapoy ang kalsada. Dahan-dahan akong bumaba, karga-karga ang aking sanggol na binalot ko sa isang manipis na kumot. Bitbit ko sa kabilang kamay ang isang bag na naglalaman ng damit at lampin ng bata. Ngunit pahakbang ko pa lamang sa loob ng tarangkahan, nakita ko si Doña Carmen na nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang kanyang mukha ay matigas at ang kanyang mata ay nag-aapoy sa galit. Bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa akin, kinuha ang bag na aking bitbit,
at walang awang inihagis iyon palabas ng tarangkahan. Bumukas ang siper ng bag at nakalat ang mga maliliit na damit, botelya ng gatas at lampin ng aking anak sa mainit na semento. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Nagulat ang aking anak at nagsimulang umiyak ng malakas. Bago pa ako makareaksyon, itinuro ni Doña Carmen ang kalsada at sumigaw upang marinig ng lahat ng aming mga kapitbahay. Hindi kami nag-aalaga ng mga babaeng walang silbi sa pamamahay na ito. Dalhin mo ang anak mo at lumayas kayo. Bumalik ka sa pamilya mo. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. Ang sakit ng aking masugat mula sa panganganak ay tila na doble. Nakita ko si Antonio na nakatayo malapit sa pintuan ng bahay. Maputla ang kanyang mukha ngunit hindi siya gumagalaw. Hindi niya pinulot ang aming magamit. Hindi niya ako inalalayan. Hindi niya pinatahimik ang kanyang ina. Nakatayo lamang siya na parang isang duwag na estatwa. Lumabas ang aking biyanang lalaki at sumigaw. Inaano ka bangang magina? Kakapanganak lang manugang mo. Ngunit lalong nagwala si Doña Carmen at sinabing palalayasin din niya ang sinumang kakampi sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng mainit na bakuran, yakap-yakap ang aking 5 araw na sanggol. Ang aking anak na hindi pa man nakakaranas ng init ng isang tahanan ay itinataboy na parang isang basurang may nakakahawang sakit. Tuluyan na kaming pinalayas ng walang formal na usapan, walang hiwalayan sa papel, kundi isang tahasan at malupit na pagpapalayas sa harap ng maraming tao. Hindi ko alam kung umiyak ako nun. Siguro ay hindi dahil kapag labis na ang sakit na nararamdaman mo, natutuyo ang iyong mga luha at manhid na lamang ang matitira. At sa mismong sandaling iyon, nang maramdaman kong wala na akong matatakbuhan, dumating ang isang lumang sasakyan. Bumaba ang aking ama. Nakita niya ako, ang aking anak na umiyak, at ang gaming magagamit na nakakalat sa kalsada. Hindi siya sumigaw o nakipag-away kina Doña Carmen. Tahimik siyang lumapit, dahan-dahang pinulot ang magamit at lampin mula sa alikabok at inilagay iyon sa loop ng sasakyan. Pagkatapos, naglakad siya palapit sa akin at sa isang boses na nakakagulat ang pagiging kalmado. Sinabi niya, umuwi na tayo. Ako na ang bahala sa apo ko. Ibibigay ko sa kanya ang isang tahanan kung saan hindi siya kailanman yuyuko kaninuman. Ang masalitang iyon ng aking ama ang nagbigay sa akin ng hudyat na wala na akong babalikan pa. Umuwi kami sa aming bahay sa probinsya. Sa mga unang linggo, parang impyerno ang aking pinagdaanan. Kumikirot ang aking tahi, puyat ako gabi-gabi, at halos wala akong lakas. Ngunit sa tuwing tinitignan ko ang mamong mukhangan aking anak na natutulog, nararamdaman ko ang isang kakaibang tapang na umuusbong mula sa aking dibdib. Sumumpa ako sa aking sarili na hindi ko hahayaang maranasan niya ang hirap na dinanas ko. Tahimik lang ang aking ama, ngunit bawat kilos niya ay may layunin. Kumuha siyang mag-alaga sa akin, bumiling makagamitan para sa bata, at tinasikaso ang nga papeles nga aking anak nang walang anumang tulong mula sa pamilyang aking asawa. Isang beses, habang nakikita ko siyang abala sa pagayos ng mga dokumento sa sala, hindi ko napigilang magsalita, "Papa, pasensya na po, dahil sa akin naghihirap kayo ng ganito." Tiningnan ako ng aking ama at sinabing, "Magpalakas ka lang. Ako ang bahalang humarap sa mga walang hiyang iyon." At hindi nakbiro ang aking ama. Mabilis na lumipas ang panahon at sumapit ang ika-100 araw ng aking anak. Hindi kami naghanda ng malaki. Ilang malalapit na kamag-anak lamang at mga kaibigan ng aking ama ang aming inimbita para sa isang simpleng salu-salo. Tahimik at mapayapa ang lahat, sapat na upang ipagdiwang ang buhay ng aking munting prinsesa. Ngunit matapos ang kainan, pinatunong ng aking ama ang kanyang baso at tinawag ang pansin ng lahat. Sa ibabaw ng mesa, inilapag niya ang isang makapal na folder. Sa harap ng aming nga kamag-anak, sinabi ngang aking ama sa isang matatak na tinig, "Ngayong araw na ito, sa harap ninyong lahat,
Ibinibigay ko sa aking nag-isang apo ang isang mansyon sa Ayala, Alabang na nakakahalaga ng mahigit 100 milyong piso. Ang buong titulo ay nakapangalan sa kanya at ang aking anak na si Clara ang magiging nag-isang tagapamahala nito hanggang sa siya ay nasa tamang edad na nanahimik ang buong kabahayan. Maging ako ay nanigas sa aking kinatatayuan. Tiningnan ko ang mapapeles at naroon ang malinaw na pangalan ng aking anak at ang pulang selyong pamahalaan. Hindi ito biro. Tahimik na binilingang aking ama ang pinakamahal na bahay na maaari niyang ibigay, hindi upang magyabang, kundi upang maging isang matibay na pananggalaban sa mga taong nagturing sa amin na basura. Nilagyan din niya itong mahigpit na kasunduan na walang sinuman, lalo na ang pamilyang lalaki, ang maaring magbenta o umangkin nito ng walang pahintulot ko. Naisip ko na mananatili itong sikreto ng aming pamilya, ngunit sadyang mabilis kumalat ang balita. Isa sa mga bisita namin ay may kakilala sa negosyo ng pagbebenta ng lupa at sa loob lamang ng isang araw, nakarating ang balita sa pamilya ni Antonio. Ang mataong nagtaboy sa amin dahil kami ay walang silbi ay biglang nalaman na ang sanggol na itinapon nila sa kalsada ay ang nag-iisang may-ari ng isang napakalaking kayamanan. Nang gabing iyon, hindi tumigil ang pagtunog ng aking telepono. Ang unang numero na lumabas sa screen ay mula sa taong matagal ko nang ibinaon sa limot. Ano kaya ang gagawin nila ngayon na alam nilang ang kanilang itinapon ay may hawak na ginto? Tiningnan ko ang umiilaw na mukha ng aking telepono. Ang pangalan ni Doña Carmen ang nakarehistro roon, kumukurap-kurap at tila nanggugulo sa tahimik na gabi ng aming mag-ina. Halos isang buwan na ang lumipas mula nang palayasin niya kami, mula nang itapon niya ang damit at lampin ng aking sanggol sa maalikabok na kalsada. Sa buong panahong iyon, wala akong narinig na kahit isang salita mula sa kanila. Walang nangamusta, walang humingi ng tawad. Ngunit ngayon, matapos mabalitaan na ang batang itinawil nila ay nakmamay-ari ng isang napakalaking mansyon, biglang nabuhay ang kanilang telepono. Naramdaman ko ang malamig na tingin ng aking ama na nakaupo sa dikalayuan, tahimik na humihigop ng kanyang mainit na kape. Wala siyang sinabi, ngunit sa talim ng kanyang mamata, alam kong pareho kami nang iniisip. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang panginginig ng aking kamay at sinagot ang tawag. Mula sa kabilang linya, narinig ko ang isang boses na napakatamis. Tila ba walang anumang kasamaang nangyari sa pagitan namin. Ang boses na minsang sumumpa sa aking anak ay pinalitan ng huwad na pag-alala. Clara, anak, kamusta na kayo nga po ko? Araw-araw ko kayong naisip. Hindi ako makatulog sa gabi dahil sa pag-alala. Gustong-gusto ko nang mayakap ang bata. Kailan ba kayo pwedeng bumisita rito sa amin? Nagluto ako ng paborito mo. Gumapang ang matinding kilabot sa aking balat. Ang babaeng tinawak ang aking anak na walang silbi. Ang babaeng pinalayas kami na parang manaasong gala habang ako ay nagdurugo pamula sa panganganak. Ngayon ay nakukunwaring isang ulirang lola at mapagmahal na biyenan. Hindi ako nakasagot agad. Pakiramdam ko ay may bumara sa aking lalamunan. Pinatay ko ang tawag nang walang binibitawang anumang salita. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, sunod-sunod namang dumating ang mga mensahe mula kay Antonio. Binasa ko ang bawat isa at halos masuka ako sa aking nababasa. Tinatanong niya kung maayos ba ang aking pakiramdam, kung nakakatulog ba ng mahimbing ang aming anak at kung pwede ba siyang dumalaw bukas ng umaga. Napangiti ako ng mapait. Ang lalaking hindi man lang marunong magpalit ng lampin, ang lalaking nanahimik habang itinataboy kami ng kanyang ina, ay biglang naging huwarang ama sa pamamagitan ng mga maikling mensahe. Nang makita ng aking ama ang mga mensahe sa aking telepono, inilapag niya ang kanyang tasa at nagsalita sa isang kalmado ngunit matigas na boses. Hindi ang anak mo ang gusto nilang makita, Clara. Ang gusto nilang makita ay ang ginto sa likod ng pangalan ng apo ko. Huwag kang magpapalinlang sa mabubulaklak na salita.
Ang maasong nakatikim ng dugo ay hindi titigil hanggat hindi nakakagat muli at hindi nakamali ang aking ama. Kinabukasan ng umaga, habang nakpapatulog akon, tigabata sa aming sala, tumunog ang kampanilya sa labas ng aming bakal na tarangkahan. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Doña Carmen. May bitbit siyang isang malaking basket ng mga mamahaling prutas at mga imported na tsokolate. Mayos na mayos ang pagkakapusod ng kanyang buhok, suat ang kanyang paboritong bestida at may lungkot sa kanyang nga mata na halatang pinag-aralan niya ng maigi sa harap ng salamin. Nasa likuran niya si Antonio nakasuot ng malinis at plansadong damit, nakayuko at mukhang labis na naksisisi. Kasama rin nila si Teresa na tahimik lang ngunit matalas ang pagmamasid sa aming bahay. Nang buksan ng aking ama ang pinto, mabilis na pumasok ang tatlo, tila ba mga bisitang matagal nang inaasahan. Pagkakita sa akin, agad na umarte si Doña Carmen. Lumapit siya, mangiyak-ngiyak na nakalahat ang mga kamay upang kunin ang aking anak mula sa aking sinapupunan. Diyos ko, ang apo ko, napakagandang bata, manang-mana sa pamilya natin. Ang puti-puti at ang lambot ng balat. Patawarin mo ang lola kung ngayon lang kita nadalaw. Umatras ako ng bahagya. Sapat lamang upang hindi niya mahawakan ang aking sanggol. Nanigas ang hangin sa loop ng sala. Pilit na ngumiti ang aking biyenan. Pilit itinatago ang pagkainis at hiya sa aking pag-iwas. Umupo sila sa mahabang upuan habang karga ko pa rin ang aking anak. Mahigpit ang aking yakap na tila ba may mga magnanakaw sa aking harapan. Walang sinayang na oras si Doña Carmen. Matapos magtanong ng ilang walang kwentang bagay tungkol sa aking kalusugan at kung paano ako nakakabangon sa araw-araw, nagsimula na siyang maglatak ng kanyang tunay na pakay. Ang kanyang boses ay ginawa niyang malumanay parang isang inang nakpapayo. Clara, alam kong may manasabi ako noong araw na iyon dahil sa bugsong damdamin at pag-aalala, pero pamilya pa rin tayo. Ang dugo ay palaging mas malapot kaysa sa tubig. Hindi maganda na lumalaki ang bata ng malayo sa kanyang ama at magatunay na kadugo. Tumigil siya sandali, pasimpleng tiningnan ang aking ama na tahimik na nakikinig at nagpatuloy. Nabalitaan namin ang tungkol sa malaking bahay na ipinangalan sa bata. Napakabuti ng iyong ama, walang katumbas ang kanyang ginawa. Ngunit masyado pang bata ang apo ko. Walang muwang at hindi pa marunong magsalita. Paano niya mapapamahalaan ang ganun kalaking ari-arian bilang pamilya ng lalaki? Nararapat lamang na si Antonio ang humawak ng mga papeles at mga siwa sa bahay na iyon. Siya ang ama, siya ang haliging tahanan. Iyon ang tama at nasa batas upang maprotektahan ang bata. Sumingit si Antonio sa usapan. Ang kanyang boses ay pilit na pinalalambot, tila ba nagmamakaawa. Clara, hindi ko aagawin ang para sa anak natin. Gusto ko lang protektahan ang kanyang kinabukasan. Alam mo namang wala akong ibang inisip kundi ang kabutihan ninyo. Pabalikin mo na ako sa buhay ninyo. Bigyan mo akong pagkakataong maging ama. Ako na ang bahala sa mga papeles at sa pag-aalagang bahay. Magtiwala ka sa akin. Nakakakilabot pakinggan ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig. Hindi sila pumasok sa aming tahanan upang manggulo ng pisikal. Pumasok sila upang unti-unting nakawin ang kinabukasan ng aking anak sa pamamagitan ng matatamis at makamandag na salita. Akala nila ay ganun pa rin ako kadaling paikutin. Akala nila ay isang iyakin at mahinang babae pa rin ang kaharap nila. Bago pa ako makasagot at may buhos ang aking galit, inilapak ng aking ama ang kanyang tasa ng kape sa ibabaw ng lamesa. Hindi kalakasan ang tunok niyon, ngunit sapat na upang mapatahimik silang lahat. Nang palayasin ninyo ang aking anak at apo sa inyong pamamahay sa gitna ngang matinding araw, naisip niyo ba ang tama at nasa batas? Malamig na tanong ngang aking ama.
Ang kanyang nga mata ay tilam nga yelong tumatagos sa pagkatao ni na Doña Carmen. Ngayong nalaman ninyong may daang milyong pisong ari-arian ang bata, bigla kayong naging magadalubhasa sa pagiging magulang at tagapamahala. Pakinggan ninyo ako ng mabuti. Hindi ko ibibigay sa inyo ang anumang karapatan kahit isang pirasong papel para sa bahay na iyon. Ako ang bumili, ang aking anak na si Clara ang nag-isang mamamahala at ang apo ko ang bukod tanging magmamay-ari. Wala kayong kahit isang kusing na ambag sa buhay ng batang ito, kaya wala kayong karapatang magdikta kung ano ang dapat gawin. Namula sa matinding galit ang mukha ni Doña Carmen, nawala ang kanyang pagpapanggap. Ang matamis na ngiti ay napalitan ng nakakatakot na pagniwi. Tumayo siya at dinuro ang aking ama. Wala kang karapatan. Dalang bata ang apelyido namin. Kami ang tunay na pamilya niya ayon sa batas. Kung ayaw ninyong idaan sa mabuting usapan at pilit ninyong ipagdadamot ang yaman na dapat ay sa amin, makikita ninyo. Kukunin namin ang bata at ang bahay sa ayaw at sa gusto ninyo. Umalis silang padabog, walang lingon likod, at nagiwan ng bantana nagpatayo sa aking nabalahibo. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ang paligid. Walang tawag, walang mensahe at walang biglaang pagbisita. Ngunit alam ko na ang katahimikang iyon ay mapanlinlang. Ito ang uri ng katahimikan bago humagupit ang pinakamalakas na bagyo. Isang umaga, pumunta ako sa palengke upang mamili ng nga sariwang gulay at isda para sa aming tanghalian. Pagpasok ko pa lamang sa makipot na daanan, napansin ko na ang kakaibang tingin ng nga nagtitinda at mamimili sa akin. Ang makataong dati ay bumabati sa akin ng may ngiti ay ngayon ay nag-iwas ng tingin at nagbubulungan sa aking likuran. Ang isang matandang babae na matagal ko ng suki sa isdaan ay palihim akong nilapitan, lumingalinga sa paligid bago bumulong sa aking tainga. Clara, mag-ingat ka. May kumakalat na usap-usapan dito sa palengke at sa makalapit na kalsada. Ipinagkakalat ng biyenan mo na nawawala ka raw sa sarili mo dahil sa matinding depression pagkatapos mong manganak. Sinasabi nila sa lahat na ikaw ang baliw na nagkakait sa bata na makita ang kanyang ama dahil sa kasakiman mo sa yaman ng iyong pamilya. Ginagawa kanilang halimaw sa paningin ng tao. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo, parang may pumukpok sa aking ulo. Ginamit nila ang mga makamandag na tsismis upang baliktarin ang buong kwento. Pinalalabas nila na ako ang masama, na ako ang sumira sa aming pamilya, at sila ang mga biktima na isang sakim at wala sa visyong ina. Nais nilang sirain ang aking pagkatao upang pagdating ng araw na humarap kami sa husgado, wala nang maniniwala sa akin. Umuwi ako ng mabigat ang dibdib. Ngunit ang pinakamatinding takot na aking naramdaman ay hindi dahil sa mga kasinungalingang ikinakalat nila. Makalipas ang 2 araw, dinala ko ang aking anak sa sentrong pangkalusugan ng aming lugar para sa kanyang nakatakdang bakuna. Maraming taon noon, maingay ang mga umiyak na sanggol at amoy gamot ang buong paligid. Habang naghihintay, ako sa labas ng pintuan hawak ang aking sanggol. Napansin ko ang isang pamilyar na bulto na nakatayo malapit sa isang malaking puno sa kabilang kalsada. Kumurap ako ng ilang beses upang siguraduhin ang aking nakikita. Si Teresa, nakasuot siya ng malaking sombrero at itim na takip sa mukha, ngunit kilalang kilala ko ang hubok ng kanyang katawan at ang kanyang paraan ng pagtayo. May kasama siyang isang estrangherong lalaki na may hawak na maliit na kamera, lihim na kumukuha ng mga litrato namin ng aking anak. Nang mapansin nilang nakatingin ako, mabilis silang naglakad palayo at sumakay sa isang naghihintay na sasakyan. Nang makita ko iyon, nanlamig ang buong katawan ko hanggang sa talampakan. Yumakap ako ng mahigpit sa aking anak habang mabilis, hindi na lamang ito tungkol sa paninira ng pangalan o pilitang pahingi ng papeles sa loob ng aming sala. Minamanmanan nila ang bawat kilos ko.
Inaalam nila kung kailan ako lumalabas ng bahay, kung ano ang maruta ko, kung sino ang kasama ko, at kung kailan ako nag-isa at walang kalaban-laban. Kinaumagahan, tila sinagot ang aking mga kinatatakutan. Isang formal na liham mula sa tanggapan ng pamahalaan ang inabot sa aming pintuan ng isang kartero. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga daliri. Ito ay isang opisyal na kautusan na nagpapatawag sa akin para sa isang sapilitang paghaharap. Nagsampa ng kaso si Antonio laban sa akin. Hinihiling niya ang buong kustodiya ng bata dahil umano sa aking kawalan ng kakayahang alagaan ito ng maayos. Kalakip ang hinihinging karapatan na pamahalaan ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa aming anak. Tiningnan ko ang papel na tila ba isa itong hatol ng kamatayan. Binalot ako ngang matinding pangamba. Kung kaya nilang gumawa ngang ganito karuming hakbang sa labas, ano pa kaya ang balak nilang gawin sa araw ng aming paghaharap? At hanggang saan sila abot para makuha ang yaman na hindi naman sa kanila. Ang araw ng aming paghaharap sa bulwagan ng barangay ay sinabayan ng isang madilim at umaambon na umaga. Hindi kalakasan ng ulan, ngunit sapat na ito upang basahin ang mga kalsada at gawing mas malamig ang simoy ng hangin. Ang madilim na kalangitan ay tila sumasalamin sa bigat na nakadagan sa aking dibdib. Binalot kong makapal na kumot ang aking anak habang karga ko siya patungo sa loob ng gusali. Kasama ko ang aking ama at ang isang matandang abogado na matagal na niyang kaibigan. Habang naglalakad kami, tahimik lamang ako. Wala akong lakas upang magsalita, ngunit isang bagay ang malinaw sa aking isipan. Kung atras ako ngayon, hindi na sila titigil. Kukunin nila ang lahat hanggang sa wala nang matira sa aming mag-ina. Maliit lamang ang silid ng tagapamayapa. May isang mahabang lamesa sa gitna at ilang lumang silya sa paligid. Nang pumasok kami, nakaupo na sina Doña Carmen at Antonio. Mayos ang pagkakaupo ng aking biyenan. Diretso ang likod. At may suot na mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa kanyang tabi ay si Antonio, nakasuot ng formal na damit na hanggang lig ang butones. Nang magtama ang aming mapaningin, wala akong nakitang pangungulila ng isang ama. Ang nakita ko ay ang matatalim na mata ng isang taong gustong bawin ang isang bagay na naniniwala siyang ninakaw mula sa kanya. Bago pa man magsimula ang formal na usapan, nagsalita agad si Antonio. Tila isa itong kabisadong linya na pinag-aralan niya sa harap ng salamin. Ang kanyang boses ay kalmado at nakukunwaring edukado. Hindi ko nais na makipagway sa aking asawa. Ang tanging hangarin ko lamang ay lumaki ang aking anak na may kinagis ng pamilya. Nais ko ring masigurado na ang kanyang mag-aari-arian ay mapapamahalaan ng tapat at maayos. Nang marinig ko iyon, alam ko na agad kung ano ang tinutumbok niya. Napakagandang pakinggan na tila ba ang lahat ng kanyang ginagawa ay para sa bata, ngunit sa unang pangungusap pa lamang, isiningit na niya ang salitang ari-arian. Kung talagang nangungulila siyang ama, ang unang itatanong niya ay kung nakakatulog ba ng mayos ang bata o kung malusok ba ito. Ngunit hindi, ang pangunahing layunin niya ay ang mansyon na nakapangalan sa kanyang anak. Agad na sumingit si Doña Carmen. Pinilit niyang palambutin ang kanyang matinis na boses ngunit hindi niya may tago ang kanyang pagiging mapangmataas. Dalang bata ang aming apelyido. Hindi makatarungan na itago siya sa amin na parang isang kayamanan, pamilya pa rin kami. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan na lamang ang paghihigpit ng manugang ko. Bago pa ako makasagot, binuksan ng aming abogado ang kanyang dalang bag at inilabas ang isang makapal na salansan ng madokumento. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa at nagsalita ng may autoridad. Kung pag-uusapan natin ang responsibilidad ng isang pamilya, tingnan muna natin ang nga ito. Mula noong araw na isilang ni Clara ang bata hanggang ngayon, ano ang naging ambag ng inyong pamilya bukod sa pagpapalayas sa mag-ina at sa pilitang paghingi ng kapangyarihan sa kanilang ari-arian?
Saglit na natahimik ang buong silid. Namula ang muka ni Antonio ngunit mabilis siyang nakabawi. Isang hindi pagkakaunawaan lamang ang nangyari dahil sa matinding galit nung araw na iyon. Hindi ganon kalala ang sitwasyon tulad ng pinapalabas nila. Mapait akong ngumiti. Isang maliit na tawa ang nakawala sa aking mga labi ngunit ramdam ko kung gaano ito kalamig. Tiningnan ko si Antonio ng diretso sa mata at mabagal na nagtanong. Isang hindi pagkakaunawaan. Mula nang malaman mong babae ang anak natin hanggang sa araw na itinapon ngang ina mo ang aming magamit sa kalsada, iyon ba ay isang hindi pagkakaunawaan? Ang pagpapaalis mo sa iyong asawa na nagdurugo pa mula sa panganganak, habang karga ang iyong 5 araw na sanggol, habang ikaw ay nakatayo lamang at nanonood. Iyon ba ang tinatawag mong hindi pagkakaunawaan? Napatikom ng bibig si Antonio at iniwas ang kanyang paningin. Ilang segundo lamang iyon ngunit sapat na upang makita ngang lahat na hindi siya makasagot. Mas lalong uminit ang sitwasyon nang hampasin ni Doña Carmen ang lamesa. Dinuro niya ako at sumigaw. Gumagawa ka lang kwento. Kung matino ang pag-iisip mo, sana ay nakatira ka pa rin sa amin ngayon. Hindi ka sana nagpapaawa rito. Binalaan siya ngang tagapamayapa na kumalma ngunit tuloy pa rin siya sa pagsasalita. Sinusubukang baliktarin ang sitwasyon at palabasing siya ang biktima. Ngunit hindi na nag-aksaya ng oras ang aming abogado. Kinuha niya ang aking telepono at pinatuktok ang recording noong araw na palayasin kami ni Doña Carmen. Umalingaw-ngaw sa buong silid ang malupit na tinig ng aking biyenan na nagsasabing walang silbi ang nga babae sa kanilang pamilya. Sunod nitong ipinakita ng abogado ang kuha ng kamera sa aming gate noong sa pilitang pumasok sina Doña Carmen upang papirmahin ako ng dokumento na naglilipat ng pamamahala ng bahay kay Antonio. Nanahimik ang buong silid. Nawala ang mapagmataas na hitsura nina Doña Carmen at Antonio. Ang mga tagapamayapa ay nagkatinginan at nakiba ang kanilang pagtingin sa mag-ina. Hindi na ito isang simpleng alitan ng mag-asawa. Nakita na nila ang baho at ang matinding kasakiman na nakatago sa likod ng mahuwat na luha. Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, naglabas si Antonio ngang isa pang dokumento mula sa kanyang bag. Nanginginig ang kanyang kamay ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Kung gayon, humihingi ako ng karapatang makasama ang aking anak kahit ilang araw lamang. Bilang ama, karapatan kong makabuo ng relasyon sa bata. Handa akong dumulok sa mas mataas na hukuman para maglabas sila ng utos upang pahintulutan akong mayuwi ang bata sa amin tuwing katapusan ng linggo. Parang binuhusan ako ng gelong tubig. Hindi ako nagulat, natakot ako. Nakita ko kung gaano kapanganib ang plano nilang ito. Hindi lamang mapapel at titulo ang gusto nilang mahawakan. Gusto nilang makuha ang aking anak. Kapag nakuha nila ang bata kahit sa loob lamang ng 2 araw, alam kong gagawin nila ang lahat ng uri ng panlilinlang upang hindi na ito may balik sa akin. Narinig ko ang mahinang bulong ni Doña Carmen sa kanyang anak. Kunin lang natin ang bata. Kapag nasa atin na ang bata, susunod na rin ang bahay na iyon. Kumulo ang aking dugo. Nakayom ang aking mga kamao habang lalong humigpit ang yakap ko sa aking anak. Natapos ang paghaharap ng walang nabuong kasunduan. Pinalabas na kami ng tagapamayapa at sinabing iakyat na lamang ang kaso sa korte. Habang naglalakad kami sa pasilyo, dumaan si Antonio sa aking tabi at bumulong sa aking tainga. Ang kanyang boses ay nakakapangilabot. Sige, ipagdamot mo ang bata. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Baka bukas makalawa. Wala na sa iyo ang anak mo pati ang bahay ninyo. Pagkatapos ng araw na iyon, hindi na ako mapakali. Hindi ako umalis sa tabi ng aking anak. Kahit sa pagtulog, nasa tabi ko ang kanyang higaan. Ngunit hindi maiwasan ang paglabas ng bahay, lalo na nang laknatin ang bata matapos ang kanyang bakuna. Kailangan ko siyang dalhin sa klinika ng aming doktor. Sinamahan akong aking ama at ng aming kasambahay na si Rosa. Mayos naman ang naging resulta ng aming pagbisita sa doktor.
Normal lamang daw ang lagnat dahil sa bakuna. Nakahinga ako ng maluwag. Ngunit ang ginhawang iyon ay naglaho nang tuluyan paglabas namin sa pintuan ng klinika. Pababa na kami sa hagdan patungo sa paradahan nang may sumigaw sa aking likuran. Clara, akin na ang anak ko. Gusto ko siyang buhatin. Nang lumingon ako, parang nahulog ang puso ko. Tumatakbo, papalapit sa akin si Antonio. Namumula ang mukha at nanlilisik ang nga mata. Sa gilid ng paradahan, nakita ko sina Doña Carmen at Teresa. At ang mas nagpatayo sa aking mga balahibo ay ang isang itim na van na nakabukas ang pinto. Umaandar ang makina at may naghihintay na super sa loob. Hindi ito isang aksidenteng pagkikita. Sinundan nila kami. Pinag-aralan nila ang aming magagalaw, ang oras ng aming pag-alis at hinihintay nila ang sandaling wala kaming kalaban-laban. Bago ko pa man maisip kung ano ang gagawin, mabilis na nakalapit si Antonio. Hinawakan niya ang balabal ng aking anak at pilit itong hinihila mula sa aking mga bisig. Tinulak niya ang aking balikat at muntik na akong mahulog sa semento. Tumili si Rosa sa sobrang takot. Sumigaw si Doña Carmen sa gitnang paradahan. Sinusubukan muling makuha ang atensyon ng nga tao at palabasin na ako ang masama. Gusto lang makita ng ama ang kanyang anak. Ninakaw ng babaeng iyan ang aming apo. Tingnan ninyo, ipinagkakait niya ang bata sa amin. Yinakap ko ng buong lakas ang aking anak kahit na parang mababali ang aking mga braso. Sumigaw ako ng malakas, humihingi ng tulong sa maguwardiya. Tulungan ninyo kami. Kinukuha nila ang anak ko. Pilit na inagaw ni Antonio ang bata habang pilit akong nanlalaban. Ngunit sa kalagitnaan ng kaguluhan, biglang may dalawang lalaking nakasibilyan na lumabas mula sa isang sasakyan at mabilis na hinawakan si Antonio. Pilit nila itong inilayo sa akin at pinilipit ang mga braso sa likuran. Hindi ko agad naintindihan kung ano ang nangyayari hanggang sa mapagtanto kung sila ang mga pribadong bantay na inupahan ng aking ama ng palihim. Namutla si Antonio nang hindi na siya makagalaw. Si Doña Carmen ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ngunit dahil sa kawalan ng pag-asa at matinding galit, nawala siya sa sarili. Tumili siya ng napakalakas, isang tili na nagbunyag ng kanyang pinakatagong lihim sa harap ng napakaraming tao at sa harap ng mga gikislapang kamera ng mga taong nag-usisa. Dugong ang pamilya namin ang batang iyan. Ang mansyon na iyon sa Alabang ay sa apo ko. Akin ang bahay na iyon. Kung hindi ninyo ibibigay sa akin, agawin ko iyan kahit anong mangyari. Tumahimik ang buong paligid. Ang mataong nakikinig ay napatanga. Narehistro sa matelepono ng makukuhang sibilyan ang tunay na motibo ni Doña Carmen. Hindi niya kailangan ang bata dahil sa pagmamahal. Kailangan niya ang bata para sa bahay. Nanlamig ang buong katawan ni Antonio nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina. Alam niyang sira na ang lahat ng kanilang plano. Yakap-yakap ko ang aking anak. Nanginginig ngunit buhay at ligtas. Nang dumating ang pulis, walang nagawa sina Antonio at Doña Carmen kundi ang magpaliwanag sa presinto. Akala ko ay tapos na ang lahat na doon na magwawakas ang kanilang kahibangan. Ngunit naging mabilis ang pagkalat ng video ng pangyayari sa buong internet. Kumalat ito na parang apoy sa kagubatan. Sa halip na huminto, mas naging desperado si Doña Carmen. Dahil nasira na ang kanilang pangalan sa publiko, gumawa siyang isang hakbang na hindi ko inaasahan. Nagpatawag siyang isang malaking pagtitipon ng buong angkan nila kasama ang pinakamatatanda at iginagalang ng mga kamag-anak upang puwersahin akong humarap at ibigay sa kanila ang hinihingi nila. Isang pagpupulong na magdedesisyon kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Naisip ko na kung gusto nila ng isang malaking entablado para sirain ako, pagbibigyan ko sila. Ngunit hindi ko hahayaan na ako ang lumuhod sa huli. Paano ko gagamitin ang mismong angkan nila para tuluyang durugin ang nalalabi nilang pag-asa?
Ang ancestral house o lumang bahayng angkan nina Antonio ay matatagpuan sa isang liblib na bayan, isang malaking estruktura na yari sa matitibay na kahoy at batong buhay. Mayabong ang mga punong mangga sa paligid, ngunit sa halip na magbigay nga aliwalas, tila nagdaragdak lamang ito sa mabigat na hangin na nakabalot sa lugar. Habang humihinto ang aming sasakyan sa malawak na garahe, nararamdaman ko ang pabilis na tibok ng aking puso. Ito ang pugat ng mataong nag-iisip na sila ang batas, ang mataong naniniwalang ang pangalan ng kanilang pamilya ay sapat na upang tapakan ang sinumang nais nilang sirain. Mahigpit ang hawak ko sa aking anak habang bumababa ako ng sasakyan. Nasa aking tabi ang aking ama, tahimik at kasing tibay ng isang bundok, at ang aming abogado na may bitbit na isang makapal na lalagyan ng nga dokumento. Nang pumasok kami sa malaking bulwagan ng lumang bahay, sinalubong kami ng isang nakakabinging katahimikan. Nakalatag ang isang mahabang lamasang gawa sa narasa gitna ng silid. Sa magkabilang dulo at sa mga gilid nito ay nakaupo ang mga pinakamatatanda at iginagalang na miyembro ng kanilang angkan. Mga tiyuhin, tiyahin at mga lolo na may mga mapuputing buhok at matatalim na tingin. Sila ang mga taong pinaniniwalaan ni Doña Carmen na magpapaluhod sa akin. Nasa kabilang panig ng lamesa sina Doña Carmen, Antonio at Teresa. Nakasuot ng itim na bestida ang aking biyenan, may hawak na panyo at patuloy ang kanyang pagarte bilang isang inang labis na nasasaktan. Nang makita niya kaming pumasok, bahagyang umiling-iling siya at nagpunas ng kanyang nga mata. Si Antonio ay nakayuko lamang, ngunit nakita ko ang palihim na pagngiti ni Teresa. Tila ba sinasabi niyang sa wakas ay nahuli rin nila ako sa kanilang patibong. Pinaupo kami sa mga bakanteng silya sa kabilang dulo. Walang bumeso, walang bumati. Tanging ang matatalas na titik namga nakatatanda ang aming naging salubong. Binasak ng pinakamatandang lalaki sa silid ang katahimikan. Siya si Lolo Tasio, ang kinikilalang puno ng kanilang angkan. Ang kanyang boses ay malalim at nagutos, sanay na pinakikinggan at sinusunod ng walang tanong-tanong. Clara, sinimulan niya, nakatingin ng diretso sa akin. Ipinatawag ka namin dito hindi upang makipag-away, kundi upang ayusin ang gulo na sumisira sa pangalan ng ating pamilya. Nakarating sa amin ang mga balita. Nakakahiya ang mga nangyayari. Isang babaeng nakdadala ng aming apelyido ngunit nakpapakita ng kawalang-galang sa kanyang mabiyenan at inilalayo ang bata sa kanyang tunay na ama. Huminga siya ng malalim at itinukod ang makabilang kamay sa lamesa. Sa aming pamilya, ang respeto sa mga nakatatanda at ang pagkakabuklod ng dugo ay hindi pinaglalaruan. Naintindihan namin na marahil ay may sama kang noob, ngunit ang pagangkin sa yaman at ang pagkakait sa bata ay hindi katanggap-tanggap. Hinihiling namin na isuko mo ang pamamahalan ng ari-arian sa iyong asawa at hayaan mong lumaki ang bata sa ilalim ng gabay ng pamilya ng lalaki. Kung gagawin mo ito, kalilimutan namin ang lahat ng iyong kamalian. Nakinig lamang ako, hindi ako sumingit habang nagsasalita siya. Nakita ko kung paano nagliwanag ang mukha ni Doña Carmen. Akala niya ay nakuha na niya ang panalo. Umarte siyang humihikbi at nagsalita sa isang nanginginig na boses. Gusto ko lang namang makasama ang apo ko. Napakasakit sa isang lola na hindi man lang mahawakan ang sariling dugo at laman dahil sa pagiging madamot ng manugang. Nang marinig ko iyon, hindi ko na mapigilan ang pagguhit ng isang mapait na ngiti sa aking malabi. Tiningnan ko ang bawat isa sa kanila mula sa mga nakatatanda hanggang kay Doña Carmen. Dahan-dahan akong tumayo, bitbit ang aking anak sa isang braso habang ang kabilang kamay ko ay kinuha ang isang maliit na makinang ng tunok mula sa bak ng aming abogado. Inilapak ko ito sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog mo paglapag nito ay tila isang malakas na kulog sa gitna ng tahimik na silid.
Gagalangin ko po sana kayong lahat dahil kayo ay mga nakatatanda, kalmado ngunit matigas kong simula. Nakatingin ako ng diretso sa mamata ni Lolo Tasio. Ngunit napakahirap magbigay galang sa mga taong ginagamit ang salitang pamilya para lamang pagtakpan ang matinding kasakiman at kalupitan. Kumunot ang noni Lolo Tasio at nagingay ang ilang matiyahin, tila ba hindi makapaniwala sa aking katapangan. Sinubukan akong patigilin ni Antonio. Clara, huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Magpakumbaba ka na lang sa harap ng nakatatanda. Tiningnan ko siya na parang isang basurang nakakalat sa daan. Huwag mo akong utusan, Antonio. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa pagpapakumbaba dahil sa ating dalawa. Ikaw ang walang gulugot na naktago sa likod ng palda ng iyong ina habang itinatakwil kami ng iyong pamilya. Muli kong ibinaling ang aking pansin kay Lolo Tasio. Sinasabi ninyong ninanakaw ko ang bata at ang ari-arian. Sinasabi ni Doña Carmen na nangungulila siyang lola bago kayo humusga at gumawa ng desisyon. Nais kong pakinggan ninyong lahat ang totoong nangyari. Nais kong marinig ninyo mula sa mismong bibig ng inyong nga kamag-anak kung paano nila itinuring ang sarili nilang dugo at laman. Pinindot ko ang makina. Sa isang iglap, umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang pamilyar at nakakakilabot na boses ni Doña Carmen. Ang boses na hindi may kakaila ng sinuman sa silid na iyon. Kung babae lang din ang iluluwal mo, lumayas ka na sa pamamahay ko ngayon din. Wala kaming pakinabang sa mababae. Hindi kami nag-alaga ng magabasurang walang silbi sa pamilyang ito. Natahimik ang lahat. Ang tiyahin na kanina ay nakbubulungan sa inis sa akin ay biglang napatakip sa kanilang bibig. Nanlaki ang mga mata ni Lolo Tasio. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataong makabawi. Agad kong pinindot ang isa pang nakarekord na tunog, ang usapan namin sa sentro ng barangay kung saan maring hinihingi ni Antonio ang pamamahala sa ari-arian. Pagkatapos, iniabot ko kay Lolo Tasio ang ilang malilinaw na nakalimbak na larawan mula sa ospital. Ipinapakita run kung paano pilit inaagaw ni Antonio ang aking anak habang si Doña Carmen ay sumisigaw sa harap ng maraming tao nakbabantang aagawin ang mansyon sa Ayala Alabang. Ito ba ang tinatawag ninyong pamilya? Tanong ko, at sa pagkakataong ito, tumaas na ang aking boses, punong galit at pasakit na matagal kong kinimkim. Itinaboy nila kami noong araw na ipinanganak ko ang batang ito. Ipinagtabuyan nila ako dahil isa lamang siyang babae. Ngunit nang malaman nilang ang aking ama ay nagbigay ng isang mansyon sa kanyang apo na nakakahalaga ng 100,000,000 piso, bigla silang naging mababay. Bigla silang nagmamakaawang makita ang bata. At nang hindi ako pumayag, tinangka nilang dukutin ang aking anak sa mismong paradahan ng ospital. Tumingin ako kay Doña Carmen na ngayoy namumutla at nanginginig sa kanyang upuan. Hindi ang apo ninyo ang iniyakan ninyo, hindi ba? Ang iniyakan ninyo ay ang yamang hindi ninyo mahawakan. Ginamit ninyo ang inyong angkan, ipinatawag ninyo ang inyong nga nakatatanda upang gamitin silang panakot sa akin. Ginawa ninyong nga uto-uto ang sarili ninyong pamilya para pagtakpan ang inyong kawalang hiyaan. Sa mga huling salitang iyon, naramdaman ko ang paglipat ng galit ng buong silid. Hindi na ito nakatutok sa akin. Bumaling si Lolo Tasio kay Doña Carmen. Ang mukhangang matanda ay namumula sa matinding kahihiyan at put. Unti-unti siyang tumayo at marahas na hinampas ang lamesa. Carmen, umalingaw-ngaw ang boses ng matanda, nanginginig sa galit. Totoo ba ito? Ginamit mo ang pangalan ng ating angkan para takpan ang iyong pagiging mukhang pera. Itinakwil mo ang sarili mong apo dahil babae. At ngayon ay gusto mong agawin dahil sa yaman. Nagsimulang umiyak ng toto si Doña Carmen. Hindi huwat na luha kundi luhang takot. Tiyong Lando, hindi po ganun ang nangyari. Gawa-gawa lamang niya ang nga iyan. Gusto lang nilang siraan tayo.
Isa pa, mading sagot ng matanda na ang nga mata ay nanlilisik. Narinig ng aking sariling matay nga ang boses mo. Nakita na aking sariling mamata ang iyong kalapastanganan. Huwag mo nang insultuhin ang aming talino. Ipinahiya mo ang buong angkan. Ipinatawagi mo kami hito para kampihan, kasay zanggi paginanakaw na ikaw mismo ang ginagiplano. Habang nakakagulo sila at pinagsasabihan si Doña Carmen, tahimik na inilabas ng aming abogado ang panghuling dokumento at iniabot kay Lolo Tasio. Kung mamarapatin po ninyo, nagsalita ang aming abogado. Basahin ninyo ang isang tiya na kasunduan sa titulo ng mansyon. Tinanggap ng matanda ang papel at binasa. Habang binabasa niya ito, nakita ko ang tuluyang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ni Antonio. Ipinagpatuloy ng abogado ang pagpapaliwanag upang marinig ng lahat. Ang pag-ari ne mansyon ay may mahigpit na kondisyon. Sakaling ang pamilya sa panig ng ama ay gumawa ng anumang hakbang, legal men o hindi, upang piliting kunin ang pamamahala ng ari-arian o ang kustodya ng bata para sa pansariling interes, ang kabuuan ng ari-arian ay automatikong ililipat sa isang institusyong nag-alaga sa mga inabusong kababaihan at inabando ng nga batang babae. Wala kayong makukuhang kahit isang sentimo. Masisira lamang ang inyong pangalan at haharap kayo sa kasong pagnanakaw at sa pilitang pagdukot. Tuluyang napasubsob si Doña Carmen sa lamesa, humagulgol ng malakas. Sira na ang kanyang reputasyon sa harap ng mismong nga taong labis niyang ginagalang. Sira na ang kanyang pangarap na yumaman ng mabilisan. Maging si Antonio ay napahawak sa kanyang ulo, namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Nakita nila na ang lahat ng kanilang tinangkang gawin ay isa palang napakalaking bitag na inihanda na aking ama at sila mismo ang kusang tumalon dito dahil sa kanilang pagiging ganid. Tumayo ang aking ama at tinabihan ako. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig na tapos na ang aming misyon sa lugar na ito. Tapos na tayo rito, Clara, mahinang sabi nga aking ama, hayaan mo na silang magkagulo sa sarili nilang dumi. Tumalikot na kami. Habang naglalakad kami palabas ng malaking bulwagan, naririnig ko ang matinding pagbabangayan. Sinisigawan ni Lolo Tasio si Doña Carmen. Ang tiyahin na kanina ay mapanghusga ay ngayon ay walang awang nanlalait sa aking biyenan. Pinalalayas na sila sa lumang bahay ng kanilang angkan at tinatanggalan ng karapatang magsalita para sa kanilang pamilya. Iyon ang pinakamalaking parusa para sa isang taong ang tanging pinapahalagahan ay ang tingin sa kanya ng ibang tao. Nang makalabas kami sa bakuran at pababa na patungo sa aming sasakyan, nakaramdam ako ng kakaibang gaan sa aking dibdib. Ang laban ay tapos na. Napatunayan ko ang aking punto, naprotektahan ko ang aking anak at ipinakita ko sa buong mundo kung sino ang tunay na halimaw. Sumakay na ang aming abogado at ang aking ama sa loop ng sasakyan. Binubuksan ko pa lamang ang pinto sa likuran upang ipasok ang aking anak nang bigla akong makarinig ng mabibigat at mabibilis na yabak patungo sa aking direksyon. Clara. Lumingon ako, si Antonio. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik at namumula, tila nawala na sa katinuan. Tumulo ang pawis sa kanyang mukha habang hawak-hawak niya ang isang bagay na nakatago sa likod ng kanyang likuran. Humakbang siya palapit sa akin ng mabilis, walang pag-aalinlangan, at sumigaw sa isang boses na hindi ko kailanman narinig. Mula sa kanya ang boses ng isang taong wala nang makapitan at handang sumira ng buhay dahil nawala sa kanya ang lahat. Kung hindi ko makukuha ang anak ko at kung sinira mo ang buhay ko, walang sinuman sa atin ang magiging masaya. Bago pa ako makagalaw, itinaas niya ang kanyang kamay at nakita ko ang kislap ng malamig na bakal sa ilalim ng kalangitan, hanggang saan abot ang kabaliwan ng isang lalaking tuluyang kinain ng kanyang kasakiman. Bumagal ang ikot ng aking mundo. Ang patalim na hawak ni Antonio ay kuminang sa ilalim ng sina ng araw.
nakatutok ng direkta sa aking dibdib. Napatili ako, kasabay nga mahigpit na pagyakap sa aking anak upang itago siya sa aking katawan. Ipipikit ko na sana ang aking mga mata, handang tanggapin ang anumang sakit na darating. Ngunit isang malakas na kalabog ang umalingaw-naw sa paligid. Hindi umabot sa akin ang talim. Bago pa man makalapit si Antonio, isang matipunong braso ang mabilis na pumulupot sa kanyang likhabang ang isa namang kamay ay malakas na pumilipit sa kanyang braso hanggang sa bumaksak ang patalim sa semento. Sila ang mapribadong bantay na palihim na inupahan ng aking ama upang sumunod sa amin kahit saan man kami magtungo. Napaingit si Antonio sa sakit habang idinidiin siya sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa magaspang na daan. Tumakbo ang aking ama palapit sa amin at niyakap kaming mag-ina. Hinihingal ngunit pilit na nagpapakita ng katatagan. Ang makasaping, kanilang angkan na nakarining, kaguluhan mula sa loob ng lumang bahay ay naglabasan. Nanlaki ang kanilang mga mata nang makita si Antonio na nakaposas, na sa tulong ng naguwardiya, habang ang nakamamatay na patalim ay nakahandusay sa paanan ko. Iyon na ang huling patak na sumira sa natitirang dangal ng kanilang pamilya. Isang pagtatangkang pumaslang sa harap ng mismong tahanan ng kanilang maninuno. Ilang sandali pa, dumating ang alagad ng batas. Walang nagawa si Doña Carmen kundi ang humagulgol habang isinasakay ang kanyang anak sa loob ng sasakyan ng mapulis. Ang kanyang pagiyak ay hindi nagawa-gawa. Ito ay ang pihati ng isang inang nakitang nawasak ang buhay ng kanyang anak dahil sa sarili nilang kasakiman. Sinubukan niyang lumapit sa akin, nagmamakaawa, nakaluhod sa semento. Clara, parang awa mo na. Huwag mong ipakulong ang asawa mo. Siya ang amang ng anak mo. Patawarin mo na kami. Ibibigay namin ang lahat. Huwag mo lang siyang ikulong. Tiningnan ko siya mula sa aking kinatatayuan. Wala na akong maramdamang galit, tanging awa na lamang para sa isang kaluluwang kinain ng pagiging mukhang salapi. Malamig ang aking boses nang sumagot ako. Ang anak ninyo ang pumiling ng kanyang kapalaran noong itaas niya ang patalim na iyon. At higit sa lahat, matagal nang walang ama ang anak ko mula pa noong araw na ipagtabuyan ninyo kami. Lumipas ang ilang buwan. Naging usap-usapan sa buong bayan ang pagbagsak ng pamilya ni Doña Carmen. Si Antonio ay nanatili sa likod ng mga rehas, nahaharap sa mabibigat na kaso ng pagtatangkang pumaslang. Si Doña Carmen naman ay tuluyang itinakwil ng kanilang angkan. Ipinagbawal na siyang tumuntong sa kanilang lumang bahay at napilitang manirahan sa isang maliit na paupahan kasama si Teresa. Ang yaman at kapangyarihan na labis nilang pinapangarap ay naging alikabok na tinangay ng hangin. Samantala, napagpasyahan namin na aking ama na lumipat na sa mansyon sa Ayala, Alabang. Ngunit habang nililibot ko ang malalawak nitong silit at magagandang hardin, napagtanto kung walang saysay ang ganito kalaking bahay kung kami lamang ng aking anak ang titira. Ayokong lumaki ang aking anak na iniisip na ang yamang ito ay para lamang ipagmayabang. Nais kong maging isang malinaw na kasagutan ang bahay na ito laban sa mga taong mababa ang tingin sa mga kababayhan. Kinausap ko ang aking ama at sinabi ang aking balak. Walang pag-alinlangan. Sumang-ayon siya nang may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Sa sumunod na linggo, nagsimula ang malawakang pag-ayos sa unang palapag ng mansyon. Naglagay kami ng mga hahabang lamesa, mga aklatan, at ginawa itong isang libreng silid-aralan para sa mga batang babae na walang kakayahang makapag-aral. Sa likurang bahagi naman ng malawak na hardin, naktayo kami ng isang masisilungan para sa mga inang walang asawa, isang lugar kung saan maari silang magpahinga at matutong maganap buhay habang inaalagaan ang kanilang mga sanggol.
Mabilis na kumalat ang magandang balitang ito. Maraming natuwa at nagpasalamat. Ngunit alam kong makararating din ito sa pandinig ng nga taong minsang nagnasa sa yaman na ito. Isang hapon, habang abala ako sa pagtatanim ng bulaklak sa bakuran at karga-karga ang aking anak na ngayon ay nagsisimula ng bumikas ng ilang salita, tumunog ang kampanilya sa aming tarangkahan. Nang lumapit ako, nakita ko si Doña Carmen sa likod ng malalaking rehas na bakal. Napakanipis na ang kanyang katawan. Nakasuot nga lumang damit na halatang kupas na at ang kanyang nga mata ay nanlalalim sa puyat at hirap. Tiningnan niya ang mabatang babae na nagbabasa sa aming balkonahe at ang mga inang tahimik na nagpapahinga sa hardin. Ang kanyang mukha ay namula sa pinahalong inggit at matinding galit. Nanginig ang kanyang malabi at napahawak siya ng mahigpit sa bakangang tarangkahan. Baliw ka na ba talaga? Nang gigigil niyang tanong. Ang bahay na iyan ay nakakahalaga ng 100,000,000 at ginawa mo lang tambayan ng napulubi at mga babaeng walang asawa. Nilulustay mo ang yamang dapat ay sa pamilya namin. Lumapit ako sa tarangkahan, pinapanatili ang sapat na distansya, kalmado lamang ang aking pahinga. Nakita ko ang pagkabigo sa kanyang mamata. Yaman ngang pamilya ninyo, magaan kong sagot. Napakabilis ninyo namang makalimot. Hindi ba't kayo ang nagsabi na ang magababay ay walang silbi? Ngayon, tingnan ninyo ng mabuti ang mansyong ito. Ito ang yamang nanggaling sa isang batang babaeng itinakwil ninyo at ngayon ay tumutulong sa iba pang nga kababayhang minata ng lipunan. Wala siyang naisagot. Bumuka ang kanyang bibig ngunit walang lumabas na tinik. Unti-unti siyang napayuko, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Inutusan ko ang aming tagabantay na ikabit na ang bagong karatula sa labas ng aming tarangkahan habang tahimik na nanonood si Doña Carmen. Maingat na isinabit ng lalaki ang isang makinis na tabla na may magagandang ukit ng titik. Tahanan ng magamunting prinsesa. Ang pagkabasa sa mga salitang iyon ay tuluyang dumurog sa nalalabing pag-asa ni Doña Carmen. Umatras siya, nakayuko at naglakad palayo habang ang araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran. Hindi na siya lumingon pa. Ang kanyang figura ay unti-unting nilamon ng nga anino sa kalsada. Nang gabing iyon, pinatulog ko ang aking anak sa kanyang malambot na higaan. Tiningnan ko ang kanyang mapayapang mukha, ang kanyang pahinga ay banayad at ang kanyang nga maliliit na kamay ay nakakuyom ng bahagya. Naging mahaba at madugo ang laban upang maprotektahan ko siya. Kinailangan kong maging kasing tigas ng bato upang hindi kami matapakan ng sinuman. Ngunit habang pinagmamasdan ko siya, isang malamig na katanungan ang biglang gumapang sa aking isipan, nagpataas ng balahibo sa aking batok. Tapos, na nga ba talaga ang kasakiman ng tao? O ang tagumpay naming ito ay magsisilbing bagong mitsa para sa mataong nagmamasid lamang sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling agawin ang korona ng aking munting prinsesa.